Ngayon, pag-uusapan natin sa Pinoy Extreme kung bakit nga ba mas mataas ang sweldo ni LeBron James o ni Manny Pacquiao kumpara sa mga sweldo ng nurse, ng doktor, at ng kung ano pang ibang trabaho yan. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So here's the moral import of the distinction between moral desert and entitlements to legitimate expectations. We are entitled to the benefits that the rules of the game promise for the exercise of our talents. But it's a mistake and a conceit to suppose that we deserve in the first place a society that values the qualities we happen to have in abundance. So, sa madaling salita, yung society natin yung nagdidictate ng kung ano man yung makukuha natin sa kung ano yung value or pag-exercise natin ng talents natin. Ngayon, sa society natin, mas mataas or mas binabayaran ng mataas yung mga professional athletes. 'Di ba? Lalo na pag magaling. Compared sa teacher, sa nurse, at sa kung ano pang trabaho. And, it's going to be unfair na i-adjust mo yung buong society para lang rewardan ka sa kung anong merong talents ka na abundant or marami or magaling ka. Because that would be coercion. Iko-coerce mo yung mga tao na mag-agree sa'yo na dapat kang bigyan ng malaking sweldo dahil lang sa ito yung set of talents mo. Gets? So, one of the ways para mapalaki mo yung monetary value mo sa ganitong klaseng society is of course find out kung ano yung binavalue ng market or ng tao, ng society. And yun yung kunin mo or i-develop mong skill para of course, syempre, mabayaran ka ng malaki. Ngayon, pwede mo rin naman baguhin yung society into, thinking that whatever skills or talent that you have is going to be worth more than what you are being paid right now. But that is going to be an uphill battle. Mahirap gawin yung ganong bagay, lalo na ang i-convince ang isang buong society na mahalaga ka at ito yung nararapat na bayad sa'yo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.